be sharing to you today is this very simple word that will make you happy today. And I will be sharing to you this word about you have everything. Walang naniniwala. I said, you have everything. Gusto mo, ulitin ko pa ulit? Amen? Para maniwala ka? Amen? I said, you have everything. Sabihin mo nga, I have everything. Sabihin mo katabi mo, sabihin mo, you have everything. Huwag ka nang malungkot. You have everything. You know, when we say everything, are you listening to me, church? It means everything. When we talk about lahat, it means lahat. Now listen carefully to this. How many of you believe that you need more than money? Yeah, amen. Yes. Yeah. Amen. Yes. Amen. Sabi ko, kailangan natin higit pa sa pera. Amen. Yes. Hindi lang pera. Yeah. True. Amen. Yes. Ilan ba sa atin nakakarinig na pera lang kailangan ko? Because when I have money, I have everything. That's not right. Mali yun. Amen. Bakit ba kahit pa nakahiga ka sa pera, pag natumba ka ngayon na walang kasama sa bahay, kaya ba ng pera para pabangunin ka? Amen. You need more than money. You need air to breathe every second day, every second of your life. Amen. Yeah. Kailangan mo ang hangin, oxygen. Amen. Yes. Bawat minuto, bawat segundo sa buhay mo. Siguro bira na lang ngayon na pag-isip mo ng umaga, baka nakalimutan mo na magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat na may hangin pa, Panginoon. Na ako'y nalalanghap. At si Lord, hindi siya nagkulang sa atin eh. Alam mo ba, nung binigyan tayo ni Lord ng oxygen, hindi kulang yon, bastante. Sagana. Hindi mo ba, ako napapasalamatan mo sa Panginoon. Lord, salamat ng hangin na binigay mo dito sa lupa, hindi kulang. Kasi ang mangyayari pag kulang, kailangan mo pang takpan ang ilong ng asawa mo. Oops, huwag ka muna kuminga, kulang ang hangin. Hindi mo ba na-realize yun? Kunting bagay. Amen. Na parang bang pagkulang ang hangin, para ba kayong nasa ilalim ng dagat na isa ng oxygen na nag-aagawan kayo? Yeah. Amen. Amen. Lord. Hallelujah. Kasi pag kulang ang hangin, lapas mo na kayo lahat. Amen. Inaagaw niyo yung hangin ko eh. Come on. Hallelujah. Come on. Amen. You need that. You need more than money in this world. Yes. Hallelujah. Because when we talk about everything, amen, God doesn't talk about just money. That's right. Yes. Hindi ganun si Lord. Amen. You need protection in your life every day. Yes. Come on, do you believe that? Kailangan natin ng protection ni Lord. That's right. At binibigayan ni Lord sa buhay natin, nararamdaman natin ang protection ni Lord na kahit saan pa tayo pumupunta, alam natin, nakasama natin ng Diyos at hindi tayo basta maano. Hallelujah. Yes. Amen. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Amen. Kunting bagay. Amen. Kasi I want you to know, amen, that God has something more than money to your life. Yes. Amen. Kasi ang nangyayari, pag wala kang pera, malungkot ka. Yeah. Hallelujah. Si Lord hindi ganun eh. Kung ang pera lang magpapasaya sa buhay mo, amen. Kung ako ang Diyos, hindi kita bibigyan ng pera. Yeah. Hallelujah. Alam mo ba na ang pera para sa atin, bonus na lang yon? Yes. Amen. Amen. Bonus na lang yon. Yes. Amen. Kasi mayroon na tayong Jesus sa buhay natin. You need more than money in your life. Yes. You need favor in your life. Yes. Amen. Church! Yeah. Kailangan mo ng pabor na kahit saan ka man pumupunta, alam mo talaga may pabor ka ni Lord eh. Amen. Amen! Hallelujah! Na hindi mo nakikita sa iba, ba't parati kang inuuna? Ba't
Kasi sabi ng Biblia, amen, pag may Diyos ka, hindi lang ang pabor nagmumula sa Panginoon, bibigyan ka rin ni Lord ng pabor na nagmumula sa tao. That's right. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. You need relationship. Yes. That's why God is bringing you the right people. Amen. Because that's the reality that no man is an island. Yes. Amen. Nung ginawa ni Lord si Adan, nakita niya kulang talaga. Amen. Hindi mo kayang mag-isa sa buhay mo. You need the right people. At ibibigay ni Lord sa buhay mo. Kasama yan. Amen. Sa tinatawag na you have everything. That's right. Yes. Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Baka ngayon mo lang na-realize na hindi mabibili ng pera ang iba mo pang pangangailangan sa buhay mo. Yes. Amen. Woo! Yeah. Oh, The Jesus. mind, the joy, yeah. Siguro maniniwala lang tayo yan na ang mga mayayaman hindi talaga namamatay. Bakit namamatay din naman ang mayayaman na? Hindi mo kayang bilhin. Yes. Hallelujah. But when you have Jesus in your life, you have everything. Hallelujah. You have money, Amen. yet you have peace. You have joy. Amen. You have strength. You have protection in your life. Hindi ko sinasabi, binabalansin ko to church. Hindi ko sinasabi na masama ang magkaroon ng pera. Amen? Kalooban ni Lord na bibigyan ka ng maraming pera. Yes. Amen. Amen. But we have to really realize na ang tama, dapat tama ang pagtingin natin towards sa pera. Yes. Amen. Tama? Yes. Hallelujah. Ako gusto kong magkaroon ng maraming pera. I tell you, that's my prayer. Hallelujah. Kasi nakikita ko, ang dami kong dapat tulungan. Nakikita ko, ang dami kong dapat, amen, hallelujah, hallelujah, pasasayahin. And at the end of the day, si Lord ang mag-glorify sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. But I want you to know that this is the message of the Lord that you have everything today. Amen. Yes. Hallelujah. Yes. Amen. Sino ba dito mahilig mag-sana all? Sana all. Yeah. Isa ka rin bang mahilig mag-sana all? Hallelujah. Pag nakikita ka ng bagong bagay sa iba, wow! Sana all! Sana all, bagong cellphone. Wow. Di ba? Hallelujah. Yeah. Sana all sexy. Yeah. Thank you, Lord. Sana all maganda. Sana all nagdi-date. Sana all may boyfriend. Wow. See you. Come on. Yeah. Alam niyo ba, makinig kayong lahat, na pag kay Lord, ang sana all mo ay magiging sa'yo all. Yes. Amen. When you understand that you have everything because you have God in your life, amen, that's the time na nawawala na yung mga inggit mo sa buhay mo. Amen. Yes. Alam mo ba anong cause ng sana all? Inggit lang yan. Amen. Nababawasan ang stress. Hindi ko ibig sabihin na hindi ka na stress. Nababawasan ang stress mo. Nababawasan ang mainitin na ulo mo. Nababawasan ang pagiging problemado mo. Yes. Yes. Amen. Yeah. Kasi na-realize mo na mayroon ka palang Diyos at mayroon kang lahat-lahat sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Kaya ang sana all mo, amen, mapapalitan na yan ng akin na all. Amen. Yes. Why? Because God owns everything. Amen. Yes. At anak ka ng Diyos. Amen. Sabi ng Psalms 24 next. Amen. Hallelujah. Hindi tayo bumili ng aeroplano next because I have everything. Sabi ng Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord. Yes. Na-realize mo ba yon?
Anong mayroon dito sa sanlibutan? Lahat na nandito sa sanlibutan. Kasi sabi niya, the earth is the Lord and everything in it. Yes. Hallelujah! Woohoo! Excited ako dito eh. Yeah. Amen. Earl and Lambert were excited about this. Amen. Ano ang nakikita mong pinakamayaman at pinakamaganda dito sa sanlibutan? Ang may-ari niyan si Lord. Amen. Woohoo! Yeah. At anak ka ng Diyos. You can claim it. You can claim it. Sa'yo yun. Kaya sabi ng Biblia, ano man maapakan mo na lugar, iyo yun. Yes. Amen. Praise God. You just claim it. Amen. Perlas, diamond, gold. Yeah. Amen. Kay Lord yun. Yes. Amen. Amen. Para sa atin yun. Amen. Hallelujah. Para sa mga anak ng Diyos yun. Yes. Thank you, Lord. Yeah. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kaya pag napupunta yan sa masasama, amen, nalilipat pa rin yan sa atin. Yeah. Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Yes. Ano sabi ng Biblia? The wealth of the wicked, they are laid for the righteous. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Para sa atin yan, lahat. Amen. Yeah. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya burahin mo lang yung sana all. Yeah. I have all. Amen. Akin all. I have I have all. all. Amen. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Amen. Wow. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ibang scripture sa Psalm 10, sabi niya, He owns a cattle in 1,000 hills. Wow. Praise God. Sabi niya kay Abraham, ano ang promise niya kay Abraham? Ang lahat na maabot ng mga mata mo, sa'yo yun. Yes. Oh God! Yeah. Woohoo! God. Amen. Hallelujah! Jesus. Kailangan lang natin kasi bumangon. Amen. Amen! Hallelujah! Amen. Cheer up. Ano sabi ng isang segment? Hoy, gising! Kailangan lang natin gumising sa katotohanan. Yes. Kasi minsan nakakalimutan na natin na mayroon pa lang tayong Diyos at ang Diyos na mayroon tayo, He has everything. Wow. Amen. Yes. Hallelujah. Lord. Hallelujah. God. Amen. Kaya kung tutuusin mo, kung ma-realize mo lang talaga, kung makikita mo lang talaga, walang anak ng Diyos na naghihirap. Yes. Amen. Woo! Dineclare ni David yan sa Psalms, I have been young and now I'm old, but I have not seen the righteous forsaking nor breaking bread. Yeah. Amen. Yes. Woo! Hallelujah. Because he experienced the overflowing, Praise Jesus. the abundance Yes. Thank you, Lord. of God, More than enough. provision Yes. Life. sa buhay niya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And we are serving the same God. Yes. Amen. The same God. Amen. The same God. Yes. The same God. So what are you going to do today? Yes. God wants you to receive it. Yes. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. I receive it today. Hallelujah. I receive it today, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And because God owns everything, here's the good news. Yeah. Church, Yeah. amen. The good news is, because He owns everything, then He wants to give you His everything. Wow. Yes. Amen. Amen. I receive it today. You are the reason Yes. of all Why? the good things that God has created in this world. Woo! Yeah. Sabihin mo katabi mo, ikaw ang rason. Ikaw ang rason. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Kung bakit may Ikaw ginto. pala ha. Ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit may ginto. Ikaw ang dahilan kung bakit may diamond. Ikaw ang dahilan
Hallelujah. Kung bakit may kayamanan dito sa mundo. Yes. Oh my goodness. Thank you, Jesus. Woohoo! Thank you, Jesus. Ikaw pala. Hallelujah! Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow. Kaya huwag kang mainggit. Amen. Amen. Lalo na sa mga taong walang Diyos, huwag kang mainggit. Kasi alam mo naman yung kayamanan niya, pupunta din sa akin. Alam mo bakit? Ikaw naman talaga ang nararapat na tumanggap ng lahat ng kayamanan dito sa mundo. Hallelujah! Sinituin ka ni Lord na wala kang kulang! Wala kang kulang! Lahat bastante! Yes. Thank you, Lord. Amen. Sa buhay mo. Amen. Kailangan mo lang gumising. Natutulog ka eh. Amen. Woohoo! Hallelujah. Oh my God! Praise God. Hallelujah! Kaya kahit pandemic, wip-wiw! Yes. Saya. Amen! Hallelujah! Yes. Hallelujah! You're immovable! Hindi ka na hindi na mabawasan ang joy mo! Yeah. Hallelujah! Kasi alam mo ang katotohanan! Amen. Yes. Naanaw ka ng Diyos! At ang tatay mo mayaman! Amen. He owns everything! That's why you have everything! Yes. Praise God. Hallelujah! Thank you, Jesus. You've got to say talaga, thank you, Lord! Amen. Thank you, Lord. Salamat, Diyos! Very good. Amen! Alam mo, hindi mo dapat pinaghihirapan yan. All you have to do is to believe and to receive and to pray and to give thanks to the Lord. Amen! Amen. Kasi sa tamang panahon yan, dadaloy lang yan sa buhay mo. Hallelujah! Woo-hoo-hoo! I'm so excited for the big celebration in your life! Yes. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are really good. Thank you, Jesus. So good. So good. Amen. Well, wala tayong lugi at the end of the day. Pagbalik ni Lord, amen. Kung ang gold, kinakalkal mo, sinusuot mo, pagdating sa langit, inaapakan mo na lang yun. Amen. I will walk on the streets of gold, Yes. and I will run through gates of pearl. Wow. Thank you, Jesus. The story of heaven is the greatest ever heard. One day I will be there, Amen. and I hope it will be together with you. I'm not afraid of dying, 'cause then I will be with Jesus, my Lord. Amen. In heaven there's no evil, Yes. and no envy is there. Amen. And God Himself will wipe away every tears. Yes. One day I will be there, and I hope it will be Yes, Lord. together with you. I'm not afraid of dying, 'cause then I will be with Jesus, my Lord. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, ano man ang mangyayari, wala tayong lugi. Amen. Puro tayong ginansya. Yes. Puro Amen. tayong tubog. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because Christ died already in the cross of Calvary for you and for me. 3 reasons why God gives you everything. Purpose. Amen. And I want you to know this. Because God wants to bless you. Kung alam ni Lord na ang purpose kung bakit ka pagpapalain at binigay ni Lord ang lahat sa buhay mo, ay ginagawa mo yon. Hallelujah. Number 1 purpose why God gives you everything is that for your enjoyment. Alam mo ba, binigay ni Lord ang lahat-lahat sa iyo para maging masaya ka? Yes. Amen. Amen. Nakikinig pa tayo? Yeah. Amen. Ibig sabihin, pag malungkot ka, parating ka nakasimangot, there's something wrong with you. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. Sino masaya ngayon? Yes. Woo! Hallelujah. Sino malungkot kanina? Amen. Amen. Johnson. Hallelujah. God gives you everything kasi alam ni Lord
na tayong mga tao mahina, kunting diferensya lang. Yes. Amen. Hallelujah. Yeah. Malungkot tayo, nababalisa tayo, problemado tayo. Amen. Kaya sabi ko, when you got that revelation that you have everything, dyan pa lang mag-uumpisa, amen, ang pagiging masaya mo Amen. sa buhay mo. Thank you, Lord. So yan ang unang purpose kung bakit binigay ni Lord ang lahat-lahat sa buhay mo para ka maging masaya. Look at this verse. I want you to get this verse. Sino dito mayaman? Yeah. Amen. Sino nag-aangad na maging mayaman? Amen. Sino ang gustong maging mayaman? Amen. Next time, sunod. Yes. Amen. Amen. O nagpaplano ka ba na maging mayaman? Amen. O sino may kilala dito na mayaman? Pero alam mo ba may warning si Lord eh? Yeah, yeah. Sa lahat ng mamayayaman, ako gusto kong maging mayaman, pero alam ko to eh. Sabi ni Paul sa kay Timothy, teach those who are rich in this world not to be proud. Yes. Amen. Isang hindi nagugustuhan ni Lord na pag magkaroon ka na ng maraming pera, yung maging mayabang ka, ayaw ni Lord. Yes. Amen. Come on! Yes. Amen. Hallelujah! Amen. Kaya kung mayabang ka na ngayon na wala ka pang pera, anong gayron? Amen! Huwag mo na ipagpatuloy yan! Sabi ni Lord, kung di mo ka lang pera, kung mayabang, to sisinuho ka na again. Di ba? Ang mas more na pag kumikinta mo yung kutsi mo, mayroon ka ng sports car. Ano na yun? Ano nga atin na? Ano na sports car? Hallelujah! Ferrari. Lamborghini? Hallelujah! Yeah. Hallelujah! New things tayo eh. Magkakasakay din ako sa sports car. Amen. Susunod. Pero hindi ako mayabang ha. Sakay ka lang eh. Amen. Hallelujah. Sa chopper. Hallelujah. Hallelujah. Anyway, nagpa-picture na ako ng chopper. Hindi pa ako nasukay. Picture lang muna. Di ba? Hallelujah. Teach those who are rich in this world not to be proud. Ito ang masama. Sabi niya, and not to trust in their money. Amen. Yes. Wag na wag. I'm warning you, church. And God is warning us. Do not ever trust on your money. Amen. Yes. True. Because we cannot trust in our money. Kasi sabi niya, which is so unreliable. Ano ibig sabihin na unreliable? Hindi ka pwedeng mag-rely sa pera mo. That's right. Hindi mo sabihin. Yeah. Yeah. Hindi ka pwedeng mag-depend sa pera mo. Yes. Hallelujah. Kaya sabi ko na be content with what you have. For God Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Yes. Amen. Amen. Wow. Diyan nag-uumpisa sa pagiging kontento. Alam mo, kung gusto maging mayaman, maging kontento ka muna sa buhay mo. Amen. Amen. Magpasalamat ka muna sa buhay mo. Wow. Para madaanan natin yung lahat-lahat. Alam mo si Lord, bago ang pagpapala, dumadaan tayo sa mga sa mga pagsubok sa buhay natin. Sa mga test. Yes. Amen. Bago ang pagpapala, inaalis mo na ni Lord yung ganito sa buhay mo. Maging ang mga kaibigan mo, inaalis niya. Amen. Oo. Tama, hindi? Yes. At kailangan mo matutunan yon. Kasi in the first place, hindi mo pa makikita kung sino talaga ang tunay mong kaibigan. Tama? Hindi mo talaga makikita kung sino talaga ang tamang tao na binibigay ni Lord sa buhay mo. At kailangan mong dumaan ng proseso. Wow. When you trust the Lord, you also trust His process in your life. Yes. Amen. Come on. Smart. Pag dumadaan ka matinding problema, you trust the Lord. Yes. Amen. Si Lord pa, alam ni Lord kung anong best para sa'yo. Yes. Amen. Yeah. Amen. Inaalaw ni Lord ang mga problema dumadating sa buhay mo kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Ayaw niya na pagdating ng pagpapala, malaking pagpapala sa buhay mo, the same situation, the same mistakes, again and again and again and again. That's right. Yes. Katulad tayo ng Israelites minsan, Yeah. na dapat ang Kanaan, 12 days lang dapat, naging 40 years. Yeah. Kasi balik-balik sila doon sa disyerto, hindi sila nagbabago, hindi sila natututo. Yeah. 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 Alam mo ba, ang pagsusubok na binibigay ni Lord, intended yan para matuto ka sa buhay. Amen. Mm. Training. Yes. It's training. Yeah. Yeah.
Right Yes. or left? Right. Tama. Yeah. Kaya matuwa kapag may problema ka, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Yes. May inaayos sila. Kasi mali, minsan ang paradigm natin na may problema ka, wala na pinabayaan ako ni Lord. Oh, katapusan na ng mundo, hindi ko na kaya to. Amen? Ibahin mo yung, i-shift mo yung paradigm mo. Amen? Isang palatandaan na mapag may problema ka, ibig sabihin, may malaking pagpapala na naghihintay sa iyo. Yes. Galing, no? Thank you, Lord. Galing ni Lord, no? Amen. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya yung ibig sabihin ni Lord, turuan mo yung mga mayayaman na huwag maging mayabang. Yeah. Huwag umasa sa pera. Yes. Amen? Hindi ko ibig sabihin na masama. Sabi ko nga, gusto ko magkaroon ng pera, pero may tinuturo si Lord sa atin. Yes. Right? Amen. Sino dito ayaw magkaroon ng maraming pera? Bububugin ko kayo dyan, ano ba? Di ba? Ano ba? Hallelujah. Alam mo ba, pag maging mayaman kayo, maraming pera, ay, tatalon ako siguro sa, Yes. hanggang sa kisame. Sobrang. Amen? Alam mo ba, hindi nyo, alam mo ba na tuwing nababasa ko, na mayroong yung testimony, mayroong yung pagpapala, ganun tumatalon yung puso ko sa, sa tuwa. Praise God. Yes. Kasi ibig sabihin na sa buhay nyo, amen, ang mapromesa ng Panginoon, pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Sabi dito, I want you to please get this. Their trust should be in God. Amen. Oh, hallelujah. Yes. Woohoo! Yeah. Praise God. Amen. Grabe ang sinap. Why? Sabi niya, their trust should be in God, who richly gives us everything for our enjoyment. Yes. Amen. Binigay ni Lord ang lahat-lahat sa buhay mo, hindi lang pera, para ka maging masaya. Kaya wag na wag kang maging mayabang pag may pera ka. Amen. Amen. At nakalimutan mo na ang Diyos. Yeah. Nakalimutan mo na yung kapitbahay Yeah. na nagatid sa iyo ng ulam nung walang-wala ka pa. Amen. Woo! Thank you, Lord. Amen. Masalamat ka kung maging maramot ang kapitbahay mo. Huwag kang umiyak. Ibigyan mo para sunod, bigyan ka rin. Ano ka? Hindi ba? Reklamo ka ng reklamo eh. Yeah. Yung may kwento niya na naging mayaman siya. Dahil sa kapitbahay na naman, bakit? Hindi rin siya bumibili ng ulam. Sinisimot niya lang, nagluluto yung kapitbahay na. Pag adobo ang niluluto ng kapitbahay niya, sarap, kukuha siya ng kanin. Inaamoy niya lang yung adobo niya, naging mayaman siya. Ay sabi rin, nakatipid siya. Magkano ngayon ng ulam? Ang pork na yun, 280 per kilo. Biruin mo yan. Sa dalawang araw, makatipid ka ng 280 pesos. Sa amoy lang nabusog. Aba, nung nalaman ng kapitbahay, aba, kung hindi pala dahil sa akin, hindi ka naging mayaman, dapat bigyan mo ako ng pera mo. Ano sabi niya? Inamoy mo nga yung ulam mo lang eh. Dapat amoy-amoyin mo rin yung pera ko. Amoy lang. Sa amoy yan. Ibig sabihin, nagkaamuyan pa siya. Woohoo! Hallelujah! Amen! Masaya tayo mga anak ng Diyos. Kasi nga, amen, nagkaroon tayo ng kapakayagan na binigay na ni Lord ang lahat-lahat, hindi lang pera. Kung may pera lang naman ako na wala akong katahimikan, kapayapaan, ayaw ko na ng pera. That's right. Yes. Pero si Lord hindi ganyan eh. The blessing of the Lord makes us rich. Yes. And He adds no trouble to it. Amen. Amen. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are you learning something here today, church? Amen. God gives you everything. Hallelujah. For your own enjoyment. Kaya araw-araw dapat masaya tayo. Alam mo ba si Lord gusto niya araw-araw masaya ka? Amen. Praise God. Pag may araw na hindi ka masaya, hindi mo nagawa. Amen. Hindi, ano yung, ang kagalakan sa buhay natin, hindi nakadepende yan sa sitwasyon mo. Yes. Come on. There's a big difference between happiness and joy. Ang joy sa atin yan sa buhay natin, inside eh. Yes. Alam mo bakit ang happiness? Happiness based on happenings. Happy ka lang kung may mga nangyayari sa buhay mo na magaganda. Sino gagaling naman ng gano'n?
Uy, birthday ko bukas, masaya ako. Ibig sabihin, isang bisis ka lang, isang taon naging masaya. Kasi isang bisis ka lang birthday. Gawin mo na lang araw-araw birthday mo para araw-araw mo masaya. Amen. Amen. Alam mo ba yan, araw-araw yan, pinuprovide ni Lord. You have everything. That's why, ano sabi ni David next? Sa Psalms. Ano sabi niya? Look at this. In the book of Psalms, ang dinideclare ni David sa buhay niya, regardless kung anong sitwasyon niya, regardless kung anong nararamdaman niya, sabi niya sa Psalms, meron niya, Nek? Wala? Sige, lagay mo na, Nek. Ayaw mag-click. Ayaw. Hallelujah. Sino ba binigyan ng Psalms 118 verse 24? Ang sabi niya dito, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Yeah. Praise God. Yes, yes. Pag alam mong araw-araw ginawa ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, araw-araw yun, puno-puno ng pagpapala. Puno-puno ng pabor. Amen. Alam mo, grabe si David pa mag-declare eh. Hindi naman araw-araw maganda ang sitwasyon ni David. At yan ang katotohanan. That's the reality. Araw-araw hindi maganda ang buhay mo, right? Yes. May mga araw na hindi maganda ang pakiramdam mo. Yes. May mga araw na hindi masarap ang ulam mo. May mga araw na wala kang pera. Tama? Ano ba yung mga araw na hindi mo nagustuhan? Hallelujah. Thank you, Lord. Pero sabi ni David, wala akong rason para hindi maging masaya. Kaya dineclare niya, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Thank you, Lord. Ay, kinakanta mo yan, this is the day. This is, alam mo ba, tuwa ka. This is the day, parang malungkot ka pa rin eh. And that the Lord has made. Di ba? Ang gano'n. Lalo na kung walang pera ka. Ano sabi ng Facebook? Kahit gano'n kalakas ang immune system mo, kung wala kang pera, hihina. Kayo lang, hindi naman ako kasali doon eh. Amen. Di ba? Isa na number one na sign pag wala kang pera, masakit talaga ulo. Amen. Hallelujah. Para akong tatragasuhin ngayon. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano pinaparealize ni Lord sa atin eh? Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hindi na tayo nabubuhay sa pera. Oo, di ba? Kaya minsan sabi lang nila, hindi naman ang pera ang naging masama sa buhay natin. You know, money is not the root of all evil, but the love of money. Yes. True. That's the root of all evil. That's right. Kasi pag minahal mo na ang pera, that's the time na ginagamit mo na ibang tao para magkapera ka. Yes. Hindi dapat ganun eh. Amen? Yeah. Don't love money and use people. Yes. Amen? Love people and use your money. Yes. Amen. Yan ang dapat True. sa buhay natin. Yes. So that's the number one purpose for your enjoyment. Number one purpose why God gives you everything is not for your needs. Amen. Yes. Binigay ni Lord sa lahat-lahat sa'yo para sa pangangailangan mo. Amen. Praise God. Amen. Kaya kung may pangangailangan ka sa buhay, pasalamatan mo ang Panginoon kasi gusto ni Lord i-provide ang lahat ng pangangailangan mo. Amen. Jesus. Amen. Yan ang plano ni Lord. Yan ang will ni Lord sa buhay mo. Huwag kang magreklamo. Huwag kang maging malungkot. Huwag masama ang loob mo. All you have to do is to claim, amen, that you have everything for your needs. Amen. Alam mo ba, alam na ni Lord ang lahat ng pangangailangan natin. Sino may pangangailangan ngayon? Taas ang kamay. Lahat na may pangangailangan. Thank you, Lord. Alam na ni Lord yan. Amen. Your supply. Kaya pa nga hindi ka nagsasabi kay Lord, your Father knows what you need even before you ask Him. Praise God.
Ganon katindi ang tatay mo sa langit. Amen. Kaya si Paul sigurado siya na sa lahat ng pangangailangan niya, ano sabi niya? Philippians 4:19, do you memorize that? Sabi ni Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Mayaman ang tatay mo. Notice the word all. All. Wala kang pangangailangan na hindi prinobide ni Lord sa buhay mo. Lahat ng pangangailangan mo, maliit man yan o malaki, prinobide na ni Lord yan sa buhay mo. Kasi yon ang will ni Lord. Yon ang gusto ni Lord. Yon ang plano ni Lord. At alam ni Lord ang lahat ng pangangailangan mo. Hallelujah. Number 3, madali mo na lang. Amen. God gives you everything for your enjoyment, for your needs. And number 3, this is important. God gives you everything. Amen. What's that? Wala? Okay. For your enjoyment, for your needs. And number 3 is that God gives you everything for you. Are you listening? Hinihintay niyo yung ano eh. Hinihintay niyo yung ano yan? Ayun na pala mo. Ano sabi dito? God gives you everything for you to become what? A blessing. Amen. Hallelujah. That's the very important reason why God is going to bless you, for you to become a blessing to other people. Amen. Kaya pag nagpipray ka kay Lord, hindi ka nagpipray para sa sarili mo. Of course, kita na ni Lord ang pangangailangan mo. Pero pag nagpipray ka kay Lord, Lord, i-bless mo ako kasi gusto ko maging pagpapala sa iba. That's the time pa lang na pagpalain ka ni Lord. Kasi alam mong bakit? Kung hindi ka naging pagpapala sa iba, wala kang karapatan para tumanggap ng pagpapala na galing sa Diyos. Sakit, no? Kasi hindi yun ang purpose ni Lord eh. Hindi yun ang purpose ni Lord. Ang purpose ni Lord para maging pagpapala ka. Kaya kung hanggang ngayon, sorry to say this, nakikinig pa kayo, church? Kung hanggang ngayon hindi pa dumadating ang pagpapala sa buhay mo, you better ask, Lord, naging pagpapala ba ako sa iba? Come on. Kasi lahat naman yan, kahit sa Old Testament, makikita mo man talaga ang pagpapala ni Lord sa kanilang buhay, tama? And we are serving the same God. Alam mo ba kung sabi niya kay Abraham sa Genesis chapter 14 yata o chapter 12? Ano sabi niya kay Abraham? Si Lord mismo sabi niya, I will bless you. Yes. Hallelujah. Salamat sa amin. Yes. Ibig sabihin kalooban ni Lord para pagpalain ka, Aldrin. Dineclare niya, sabi niya, Abraham, I will bless you and I will make your name great. Oh, what a promise. Wow. Yes. Hindi mo kailangan magpasikat. Kasi kung may Diyos ka, gagawin ka ni Lord sikat. Pero hindi nagtatapos doon eh. Hallelujah. Hindi nagtatapos. Sabi ni Lord, I will bless you. Listen carefully. And I will make your name great. And the next sentence sabi niya, and you will be a blessing. Oh my God. Hallelujah. Nararamdaman ko. Malapit na. Amen. Let me see your hands. Let me see your hands. Sabi nila pag magkatid yung kamay mo, malapit na yung pera. Sabi ko nga si Uncle, malapit na yung pera, makatid yung kamay ko, magugas ka doon. Marumi yung kamay mo. Amen. Hindi naman sabi ni, iba, yan ang sabi ng Biblia, pag makati ang kamay mo, malapit na. Diba? Yan ang sabi ng Biblia. Saan makikita na? Prepare nga, basahin mo from Genesis to Revelation. Ang sabi ng Biblia, pag may Diyos ka, i-bless ni Lord ang lahat na magagawa ng kamay mo.
Lahat na mahawakan mo, pagpalain ni Lord. Eh, sino naniniwala na kapag ang taong malungkot at problema, isang tapik mo lang nga minsan eh. It's okay, kaya mo yan, God is with you. Nawawala eh, nawawala yung lungkot, nawawala ang problema. Amen. Di ba? Yun ang gusto ni Lord. Binibigay ni Lord ang lahat sa'yo. Amen. Para ikaw maging pagpapala sa iba. Amen. Are you listening to me, church? At lahat ng binibigay ni Lord kasi sa iyo may purpose. Yes. Alam mo ba kahit ang gift, ang talent na binibigay ni Lord sa buhay mo, may purpose yun? Amen. Yeah. Jesus. Ako'y naniniwala na ang gift, ang talent na binibigay ni Lord, hindi para sa iyo yun. That's right. Para sa iba. Look at this in 1 Peter chapter 4, verse 10. I love to read this in the Passion Translation. Every believer. Sino believer dito? Taas ang kamay. So kasama ka dito. Every believer has received grace gifts. Look at this. Sunod. Hindi period may kama. Sabi niya. So use them to serve one another. That's why ang mga gift nyo dito sa praise and worship team, ginagamit nyo yun. Para serve, para mag-serve, para mag-lead ng tao sa worship. Hindi yun para sa iyo. Para sa iba yun. Binigayan ni Lord para maging pagpapala ka sa iba, para maging strength ka sa iba, para ma-encourage mong iba. Yes. Amen. Thank you, Lord. Use them to serve one. So use them. Yung ibang translation, be sure to use them. Yes. Hallelujah. So use them to serve one another as faithful stewards of the many-colored tapestry of God's grace in your life. Wow! I love this. So kung isummarize mo itong tatlo na ito na reason and purpose, why God gives you everything is for your enjoyment, for your needs, and for you to be a blessing to other people. Ibig sabihin, makinig tayo, nag-enjoy ka na. Amen. Naibigay pa ni Lord ang lahat ng pangangailangan mo, naging pagpapala ka pa. Amen. That's what we call true living. Yan ang sinasabi ng Biblia na totoong pamumuhay. Come on. Come on. Kasi minsan nabubuhay ka lang pero hindi totoo. Kasi hindi purpose ni Lord ang nagagawa natin. What is true living? Amen. Sabi doon, this is the last verse I'm going to read. 1 Timothy chapter 6, verse 18 to verse 19. Karugtong yan ang binasa natin kanina, teach, di ba? Sa verse 17, teach those who are rich not to be arrogant, huwag maging mayabang, at huwag manalig sa pera. Ito ang karugtong niya. Amen. Sabi niya, tell them, yun pa rin yung mga mayayaman pa rin yun. Sabi niya, tell them to use their money to do good. Amen. Ang pera pala na binibigay ni Lord sa buhay mo, gamitin mo yan sa paggawa ng kabutihan. That's the purpose. Amen. Ano pa? They should be rich in good works. Dapat mayaman tayo sa magandang gawa and generous to those in need. Hallelujah. Thank you, Lord. Masarap lang talaga maging pagpapala sa mga nangangailangan eh. Hindi naman kailangan na magkaroon ka ng maraming pera. Mas more kung maraming pera ka, of course, mas maraming pera, mas maraming matutulungan. Pero hindi maging hadlang. Amen. Na kahit kulang ang pera mo, hindi ka na maging pagpapala sa iba. Alam mo ba, yun ang pinaka-best na pagsubok. Tama. It's easy to give when you have. But how about na ikaw mismo kulang ka rin? Yan ang totoong pagsubok na paano ka maging pagpapala sa iba. Hallelujah. Amen. Are you listening to me, church? Kasi doon pa
puso mo. Amen. Ano ba sa buhay namin? Kami mga pastor, gusto talaga namin maging pagpapala sa inyo, not just in serving you, in this, nagpapastor kami, nagpipray kami sa inyo. Dumadating sa buhay namin na wala din kami. Pero hindi yan reason. Amen. Para hindi ka makatulong sa iba, member ka na nangangailangan. Amen. Alam mo pabayaan yun. Kasi tinawagan ng Panginoon. Yun ang purpose. Amen. Ngayon pa lang i-exercise mo na, Lord, kulang ako ngayon, Lord, pero gusto ko maging pagpapala. Kasi, Lord, alam ko na sa pamamagitan nito, Panginoon, makikita mo yung puso ko. At alam ko, Panginoon, ibubuhos mo ang malaking pagpapala sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. This should be rich in good works and generous to those in need. Oh, I love this. Always being ready to share with others. Amen. Ready ka ba araw-araw? Ready ka ba always? Amen. Now, look at this. The last sentence. I want you to get this. And by doing this, sa paggawa mo daw ng kabutihan, naging pagpapala ka sa iba. Ito ang mangyayari sa iyo. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future. Now listen carefully. That's how you prepare your future. Hindi ako naniniwala. Maging kuripot ako kasi meron akong minahanda sa kinabukasan ko. Yan, kasalungat yan sa kung anong sinasabi ng Biblia. Paano paghahandaan ang kinabukasan mo at magiging good foundation ang lahat ng treasure mo, maging pagpapala ka sa iba. Maging pagpapala ka sa iba. Kasi aanihin yan na maging susunod na henerasyon sa buhay. Oh my goodness. Amen. Hallelujah. Wow. Hallelujah. So they may experience. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future. Hindi lang yan. Sabi niya, so that they may experience true life. True life. True life. Yan ang gusto ko. Kasi yan ang gusto ni Lord. Masarap mamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung totoong namumuhay ka. Kasi nagagawa mo ang purpose ng Panginoon. Because whether you like it or not, you have everything. Sabi ko, you have everything. Amen. Thank you, Lord. God bless you. Are you blessed? Amen. Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you, God, for this revelation. Great revelation that comes from you, that we have everything because we have you in our life. And you owns everything. And because you own everything, we have everything. Amen. Salamat, Panginoon, at niruan mo kami, Panginoon, kung anong purpose. Panginoon, kung bakit mo kami pagpalain at binigay mo ang lahat. Para kami maging masaya, para sa aming pangangailangan, at para kami maging pagpapala sa iba, O Diyos. At pag ginawa namin yung Panginoon, ma-experience namin ang totoong pamumuhay na inaasahan mo, Panginoon, at kalooban mo, at plano mo sa aming mga buhay. Lord, I release your blessing upon these people today. Bless them, bless their family, bless all the labor of their hands, bless their business, their transactions, Lord, their decisions in life. Pagpalain mo, Panginoon. I pray for your guidance and direction. The Holy Spirit will lead these people, O God. Hallelujah. So that their life will be blessed and to become a blessing to other people. We thank you for everything today. In Jesus' name. Everybody say, Amen. 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 Hallelujah. So good.